Okay, naintindihan din naman kita, Nanay Ansing. Ngayon, kasi marami ring nanonood, marami rin nagsasabi na yung mga ibang ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood, sa mga viewers natin na sinasabi na ang plano mo lang daw is kukunin mo yung bahay pagdating ng panahon? Ang masasabi ko lang dati, wala po sa isip ko yan. Ang iniisip ko lang po, bumuti yung kapatid ko. Yun Babayan, kung talagang hindi ko maayos to, bahay kubo na lang, idikit ko doon. Nakakapanghinayang ng mga kababayan kasi yung graba, tapos mga buhangin, pati yung yung steel trusses kumpleto na. Hindi na rin pwede kasing ibalik yan kasi na-deliver na nila. Ala na bubuhatin pa yung bato, mga simento, bayad na rin po yan. So paano gagawin natin dyan, Nanay Ansing? Sayang din Daddy Frankie kung nakambak dyan, o di gamitin ko na lang sa bahay ko. Alin yung? Yung bato, saka yung buhangin. Ang dami pa, pati hollow blocks. O pati hollow block, gamitan ko na lang doon sa kusina namin. Kung papayag ka. Alam nga na may iwi ko sa bahay ko yan. Wala na. Sayang talaga mga kababayan. Sayang, no? Ano bang gagawin mo sa bahay mo, Nanay Ansing? Pipinish ko Daddy Frankie para makinis. Kasi yung mga buhangin naglalaglagan eh. So, problema talaga to mga kababayan. Yun, hihingiin na lang daw ni Ate Ansing yung mga buhangin, graba. Dami-daming bakal. Kasi yung bakal mga kababayan, pina-order ko na yung buong ulo nito, yung bahay. Anong gagawin natin dito kung hindi talaga matutuloy? Tibag. O Daddy Frankie, tibagin na. Kasi yun naman ang gusto ni Kuya JJ. Imbes na maging masaya siya na magkakabay si Kuya Albert, nag-iisip siya ng masama sa akin. O di, wag na lang ituloy, wala na. Para hindi na siya mag-isip ng masama. Tapos si Kuya Oliver, bigay mo sa kanila. Oo. Paubaya ko na sa kanila. Tignan ko lang kung maalagaan nila ng maayos. Tignan ko lang kung nagagawa nila yung mga sakripisyo ko ng pag-aalaga sa kanya. Tignan ko lang kung maalabhan niya yung dumi ng kapatid namin. Tumatay ba siya ngayon sa short niya? Kasi minsan, sa sobrang kabusugan, siya lang tayo, Daddy Frankie. Hindi niya mapigilan. Siyempre ako naman, nilalaban ko na lang. Pero doon sa amin, hindi nang kakayaring ganun. Minsan, wala kasing ilaw doon sa CR namin gabi. Doon siya sa labas na tumae. Tapos naabutan pati yung kanya, short niya. Hindi alam ng mga kapatid ko yung ganyan. Hindi nila alam na ganun nangyayari. Hindi nila alam yung mga sakripisyo ko, Daddy Frankie. May gusto ka bang sabihin sa mga kapatid mo? Mapapanood nila to. Sana, intindihin nyo naman yung mga sakripisyo ko. Kasi, ang hangad ko lang naman, bumuti yung kapatid natin. Wala akong hinahangad na masama. Ang gusto ko lang, nakasali na siya sa iniisip ko. Iniisip ko yung mga anak ko na mapabuti, yung mga anak ko bagdating araw. Pati yung kapatid ko, bumuti yung buhay. Napakainit, Ate Ansing. Dito tayo. Halika, mag-usap pa tayo. Dito. Upo tayo rito, mga kababayan. Para maayos natin ito, kausapin natin ng masinsinan si Ate Ansing. Sige. Para maayos natin to, Ate Ansing, baka may gusto kang sabihin sa mga kapatid mo, mapapanood naman nila to. Yung kusa lang ba galing sa iyong mga kapatid, di ba? Oo. Suporta. Hindi naman ako humingi ng malaki. Konting suporta lang. Oo. Okay. Suportahan ka lang. Gusto ko. Alam ko, naintindihan kita, Nanay Ansing. Alam ko yung nararamdaman mo bilang kapatid. Kasi alam kong nakapagod din mag-alaga talaga ng kapatid na ganyan. Pero syempre, naintindihan kita kasi sa dami ninyo. Imbis na mag-isip sila ng masama, bakit hindi na lang nila isipin? Kaya nga, Ate Ansing, na alam na natin yan. Ano ang gusto mong iparating or mensahe sa lahat ng kapatid mo, hindi lang isa? Konting suporta lang naman ang hinihingi ko, Daddy Frankie. Pag may ganyan, alimbawa, ganito ang gawin mo, hindi man sila makatulong sa pinansyal, yung, ganito ang mabuti mong gawin. Ganun ba? Ay, opinion. Ang ganda yung may maganda silang may payo. Di ba, Daddy Frankie? Ang ganda sa magkakapatid yung magkakasundo, di ba? Lalo na't may kapatid kaming ganyan. Wala bang nagpapayo sa'yo, nag-a-advise? Wala.
Anong meron? Minsan, naisip ko, parang ako lang atang nag-iisip na bumuti yung kapatid ko. Doon naman ako may iyak minsan. Parang ako lang yung nag-ahangat na bumuti yung kapatid namin. Minsan may iyak ka rin. Oo, Daddy Frankie. Ano ini... Lalo nga, siyempre pagod din ako sa mga anak ko pag-aasikahan. Tapos, naisip ko pa yung kapatid ko. Parang, mga ganon, binabaliwalan ng mga kapatid ko yung mga sakripisyo ko. Kahit man lang konting suporta ba, kung may bigay nila. Diba, Daddy Frankie? So, ganitong gawin natin. O, dapat ito yung gawin mo. Diba, Daddy Frankie? Okay. Yun lang ba? May tulong ba? Malaking bagay na yun. Yung suportahan nila ako. Hindi naman ako, kung hindi ko naman pinapabayaan si Kuya Oliver. Diba, Daddy Frankie? Yun ang kinasasama ng loob ko eh. Konting suporta lang naman yung hinihingi ko. Nung araw na nag-away kayo ni Kuya JJ dito pag alis ko, anong usapan ninyong mag-asawa? Nangyari? Sabi ko sa asawa ko, wag away namin magkapatid dito, wag kang makisabi. Labas ka dito, wag kang mag-isa-usa. Kaming magkapatid ang dapat mag-ayos. Kasi para sa kapatid namin yan. Tama naman. Kaya lang, problema talaga ito. Kung hindi sila papayag kasi nakatayo na dito, ay alangan na bubuhatin pa natin yan. Sayang nga, Daddy Frankie. Kasi sa totoo lang, itong bahay na to, pag natapos yan, kahit maglagay ka lang ng pata ba dito, no? Maganda tumira. Oo, Daddy Frankie. Kaya nga, nagtanim ako ng mangga para pag lumaki. Hindi naman masyadong lalaki. Pag lumaki na masyado, putulin ko na. Para malilim ba dito? Diba? Ang ganda. Ang ganda, oo. Tapos pilang ko ng duyan si Kuya Oliver. O dyan, magduyan-duyan siya dyan. Diba, Daddy Frankie? Hindi, pwede naman siguro, Nanay Ansing, hindi pa naman hulian lahat. Kausapin mo lahat ng mga kapatid mo para kausapin si Kuya JJ. No? Para tawagin ko yung malayo, yung isang kapatid. Tapos, pagka nakausap mo na sila, kahit hindi ko na kailangang i-video yun, Nanay Ansing. Kayo na lang mag-usap, ikaw na lang tumawag sa mga kapatid mo. Mga kapatid, tulungan nyo ako, paliwanagan si Kuya JJ. Kasi once na napaliwanagan naman si Kuya JJ ng kanyang mga kapatid pa, alam ko lalambot at lalambot din yun. Daddy Frankie? Kapatid is kapatid. Sa bugso lang ng damdamin, init, pagod, gawa rin ng alak siguro. Pero pag nakausap ng ibang kapatid, lalambot yan dahil para sa kapatid nyo pa rin. Alam ko, 100%. Walang ibang magtutulungan pagdating sa dulo. Kapatid pa rin. Sana nga, Daddy Frankie. Kasi ang hirap magpundar ng ganyang bahay, lalo na sa amin na wala din sa buhay, di ba, Daddy Frankie? Yes. Kaya nga Nandiyan ka eh. explain mo sa mga kapatid mo kasi pag ito lumipas, pag naubos na yung budget, kagaya nito, almost 200 na yung materialis, Nanay Ansing. Oo, Daddy. Isipin nyo yan. Almost 200 na yung materialis. Once na umixit na ako dito, kasi hindi habang buhay nandito ako, sige, napakahirap na mabuo yan. Oo, Daddy Frankie. Di ba? Hindi pinupulot yung piece. Kaya wag na natin sayangin yung pagkakataon, yung oras din namin, marami pa rin kaming dapat gustong puntahan. Tandaan mo to, next month, wala ang Team Daddy Frankie dito, next month. Bakit, Daddy Frankie? Basta. Kaya hanggat maaari, maayos natin to. Malalaman nyo na lang. Next month, wala po ang Team Daddy Frankie dito. Kaya gusto ko, bago dumating yung time na yon, matatapos na tong bahay na to. Pero kung ganyan, malabo. Siyempre, once na lumipas na yung panahon, mahirap nang ibalik. Itong moment na to, panahon na to is para sa inyo. Yung araw na to, ginugugol namin dito is para kay Kuya Oliver. Pero once na lumipas na ang panahon, kasi hindi habang buhay nandito ako eh. Hahanap din ako ng iba pang tutulungan. Hindi habang buhay dito lang nandito. Kagaya ni doon yung mga napagawan ko ng bahay. Pag nakita ko napagawan ko na ng bahay, pinapasyal-pasyalan ko. Pero hindi kagaya ngayon na naka full force. Andyan yung attention ko, gumagastos ako. Pero pag natapos na, papaubaya ko na sa inyo. Sa inyo na si Kuya Oliver. Oo, Daddy Frankie. Sayang yung panahon. Sa pagkakataon na tumutulong ka sa akin. Kaya wag sana natin sayangin. Di ba?
Okay, naintindihan din naman kita, Nanay Ansing. Ngayon, kasi marami rin nanonood, marami rin nagsasabi na yung mga ibang ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood, sa mga viewers natin na sinasabi na ang plano mo lang daw is kukunin mo yung bahay pagdating ng panahon. Ang masasabi ko lang dati, wala po sa isip ko yan. Ang iniisip ko lang po, bumuti yung kapatid ko. Yun lang po ang tanging hangat ko. Kasi kawawa nga eh, hindi niya kayang ituwid yung landas niya. Sa aming magkakapatid, siya lang yung ganyan. Siya lang yung walang asawa. Ang gusto ko lang naman, maging maayos yung buhay niya. Yun lang po ang hangad ko. Hindi po ako nag-iisip na ingkinin yung anuman sa kanya. Kasi wala na nga, naligaw na nga ng landas, iisipin ko pa na agawin ng sa kanya. Di ba? Pangit naman dati lang. Sige. Saka hindi naman po ako ganon. Ang ganda, pati, alam mo ate ni Nanay Ansing, pati bintana nito, kagaya kay Ate Nida. Tingnan mo kay Ate Nida, mabilis maganda yung, Sana no, dati lang. kasi walang gulo Oo. kay Ate Nida. Naghihintay lang si Ate Nida kung ano yung mga ibibigay. Ganon si Ate Nida, kaya natapos, maayos. Bagamat nagpapapintura pa rin ako hanggang ngayon. No? Pati ito mga kababayan, yung amba na yun, na-order na rin ng amba, nandoon ikakabit na lang yung amba, nandoon kay Kuya JJ. Nakita mo yon? Oo, dati lang. Mga amba, sayang. Sayang, dati lang kung hindi may kabit, kakalawangin. Hingin na lang. Hindi kakalawangin yun, Nanay Ansing, kasi tabla yun. O baka anayin. Pag nauulan na, di ba? Hindi, Isilong ko na lang at gamitin mo dyan sa bahay. Siyempre, sayang naman, na-order na. Hindi na talaga pwedeng ibalik yung mga yan. Ang dami, pati mga graba, lahat, hollow blocks. Di ba? Dati lang sayang. Sige, so yun mga kababayan, masakit sa ulo, pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa. Samahan nyo rin po ako mga kababayan, ipag-pray natin na magawan ko ng paraan. Gaya na sinabi ko kay Nanay Ansing, nakausapin nyo yung mga ibang kapatid para suyuin si Kuya JJ. Kasi ayaw ko talaga na nandito yung mga tao ko gumagawa na may gulo. Baka sila maipit or baka sila mapag-initan. Na? So hindi ko na ibibidyo yun or what, tawagan mo ko kung ano maging final na usapan ninyo. Pero tatry ko pa rin yung best ko mga kababayan na hintayin si Kuya JJ kasi nasa bukid siya. Sa palagay mo, saan siya nagtatrabaho ngayon? Mayroon yatang nagtawag sa kanya, dati lang kayo. Mga anong oras kaya uuwi yun? Hapon na yun, umuwi, dati lang kayo. Dala niya yung kalabaw niya? Hindi. Hindi man. So karpintero. Yata. Ha? Nakamot. Nakamotor. So pag nakamotor yon, karpintero ang ginagawa. Oo, dati. Kasi sabi ko pati si Kuya JJ, no? Tumulong din yung asawa mo dito, di ba? Gumawa din. Baka na galit siya kasi si asawa mo ang gumagawa tapos siya hindi. Sinabihan ko rin naman na pwede silang dalawa gumawa eh. Iwan ko lang dati lang. Kaya lang, mahirap na ngayon. Kung hindi natin maayos, kung pagagawa mo dyan, baka sila magpukpukan ng martilyo. No? Alam. Matatanda na, nag-ano rin pa. Parang mga bata. Parang naiingit sa Daddy Frankie. Si Kuya JJ. Oo. Bakit mo nasabi parang may? Kasi, sabi niya na, ay, bibigyan naman kayo ng motor niya. Dapat lang si kayong magtanggal ng kawayan. Sabi niya sa akin. Sinabi niya nakaraan. Kami lang talagang nagkuhan dyan, nagpursiging magtanggal. Tumulong mo sa konti na. Paano niya nasabing magbibigay ng motor? Wala naman akong ibibigay na motor. Ewan ko pa kayo. Kaya pala hindi nagagawa yung kawayan. Kung hindi ko lang pinangunahan yan, ay gusto ko hanggang ngayon, hindi pa nagawa. Pero nung umalis ako dyan na binuhusan namin ng gasolina, ang laki na ng sunog nun. Tapos dahil ba kinabukasan, inasikasok ko talaga yan, hindi Oo. ko nakapagdamo. Bumili akong gasolina, nakita pa nga ako ni ballpoint man doon. Talagang nilagyan ko ng gasolina yan. Kaya Diyan pala. ako nag-focus noon. Salamat Siyempre, na. naiya din ako sa siya na nga lang tumutulong, tapos parang binabaliwala ko. Kaya sabi ko, gawin ko yung magagawa. Hindi pala gumawa si Kuya JJ. Hindi ma? Sinabi niya, kayo ang bibigyan ng motor. Gusto niya bigyan din siya ng motor, dalawa. Wait, motor na siya eh. Kaya nga. Ganun yung kanya iniisip niya. Tapos tanghali nun, di ba, sabi mo, dapat matanggal mo. Tapos ko ilang tanghali akong tinatulog. Yan, gawin ko na to. Tapos nandyan ako sa kainita. Naglalagay ng gulong. Kaya
nasunog yung iba. Tapos kaya nabukasan nung malapit na kayong pumunta, sinibak ng asawa ko. Kaya naghiwalay na. Kaya pala. Buti Kasi sabi ko, kung sinong magkukusang kapatid ni Kuya Oliver, sinong gagawa, sino pa ba? Daddy Frankie. Kaya hindi na ako mata. Ako na, sarili ko lang ang nasaan ko na. Ako nang gagawa, yung magagawa ko. Kasi iniisip din kita, ikaw na nga yung tumutulong. Tapos hindi pa kami sumuporta. Ito ang problema ko, yung hindi pa nagkakasundo. Kaya yun, naisip ko nga yun kagabi, what if kubo-kubo na lang. Sa totoo lang, kung kubo, makakatipid na ako. Oo nga, Daddy Frankie. Kasi sa totoo lang, 200,000 yung pera ni Kuya Oliver. Iuubos ko dito, materialis pa lang 200,000 mahigit na. Wala pa yung pangkisame, wala pa yung tiles. No? Wala pa yung pangbayad ko sa Mahal karpin. pa lang magpabahay, no? Ha? Mahal pala ang Oo. gawa. Hindi biro-biro. Oo. Kaya sana bigyan nyo ng halaga, huwag sayangin, yun sinasabi ko. Oo nga, Daddy Frankie. Sabi ko nga, naisip ko nga sa gabi. Buti nakilala namin si Daddy Frankie. May nanguna sa amin na iligtas yung kapatid niya. Iahon. Sa ganung kalagayan niya. Paano pag hindi ka namin nakilala, di hanggang ngayon nandun pa siya. Na ang baho-baho ng Si God po ang may gawa ng paraan. Kaya ako rin napapagawa to dahil sa pag-video ko rin, di ba? Pag-upload ko ng video, kaya nagagawa ko rin po ito. Yun nga lagi kong inuunang iniisip, Daddy. Buti, siguro inano rin ng Diyos na sinadya din ng Diyos na makilala ka namin. Na binulong sa'yo na punta ka sa ganitong lugar kasi mayroon kang ililigtas na kalunos-lunos yung kalagayan. Kaya nakilala ka namin. Kung wala ka, Daddy Frankie, hanggang doon, hanggang ngayon, nandun pa yung kapatid ko. Baka patay na. Kasi ang payat-payat niya. Wala No? naman kaming maiisip na unang hakbang na gawin. Pag nilabas namin, baka sakit. Yun ang iniisip namin noon. Sige, basta, ganun na lang Ate Yasin ha. Laban lang tayo. Mag-pray tayo matapos. O siya, sige mga kababayan, mga kabarangay. Pansamantala kami po ay magpapaalam. I-comment nyo po dyan kung ano yung pinaka-the best. Kung stop ko na po ito, then gawa na lang. Sabi naman ni Nanay Yasin, pwede daw yun. Bili na lang ng kubo, tas idikit na lang doon talaga sa bahay ni Kuya JJ. Yun nga lang, pag nandoon daw, pag nakadikit na daw yung bahay doon, is hindi na raw niya alagaan si Kuya Oliver. Ibibigay na rin daw niya para malaman kung sino talaga daw yung may pagmamahal, pag-aalaga. Napakahirap mga kababayan lumagar sa sitwasyon na ito. Sana suportahan nyo kami, sana mabigyan nyo rin po ako ng idea mga kababayan. Maraming salamat po and God bless po.